Ang pinalit, mabuting tao yan, si Fuji Lee. Ang paganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Yun. Ano siya, susunod din sa naglagay sa radyo niyan. 10 beses mo palitan ang speaker, gano'n pa rin. Palitan natin lahat ang kurap na official. Follow-up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa camera. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cabral po sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edith Marinihan. Anyway, ang tanong ko po ganito, kasi kausap po si Mayor Magalo kanina ng maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, sabi niya, walang para sa bayan. Para kay Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction mo sa Mali siya dun. Mayor Magalo na gano'n? Mali siya dun. Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat, tanggalin muna natin mga kurap. Kasi yung mga ibang nagpupunta dyan, may ambition din eh. So pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true, divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. I'm Manik Chavit. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Janice Navida po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po yung pinaghuhugutan niyo ng statement po niyo na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement niyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian nyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Oo, nakakaya kayo. Eh sila rin may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Ang mayor dati doon, si Mayor Michael Kion. Tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila. Mabuti na nalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag. Sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa Sandro yung kontraktor nila. Bagong mayor. Ito, galing sa Rappler to. Hindi galing sa akin. Oh. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor. Nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako madiwala doon, totoo pala. Eh, kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasipat ako. So, mismo pinsan niya nagsabi. They will just use you, nagpasamod ka lang salita. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa paunlaran. Ano nangyayari ngayon? Nasaan yung pagsasama? Away ka agad.
Ibig sabihin po ba nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Kaya ako tinatanong ko Madam Chair, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi mo kanina. Sinabi ko na eh. So, hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa spolungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narpacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga korap doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narpacan. Anong ginawa ko? Nagbigay 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, ihalaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Correct. Hindi pa ko. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. It's the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion ang utang natin? Umutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga kurap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin ginagawa namin. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang tapos peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamaw yung mga estudyante. So yun na. Kaya kagawa peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasabi natin na pabayaan natin mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolution against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nababasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, very good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Doc. I'm Susan ng Filipino Bureau. Kanina pa binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minensyon nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? O meron pa pong mga iba kayong gustong kakuyan? Can you name names? Marami po kontraktor, pero kinuha ko lang sa rappler ito. At maraming listahan, minensyon ko lang yung Ilocos Norte dahil tigarot po ang presidente natin. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor aside from the Vizcaya.
Magandang hapon po sa lahat at lalo-lalo na po sa inyo, Governor Chavit Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, nadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansa Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposible hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang nanguna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction ng president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod doon? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kako dahil dinensyon niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya. Good afternoon, Congressman Manala from the Daily Chronicle. May nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang, nababalitan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang nagsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan, ng revolusyon sa pamamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott? Yun ang future nila. So sila bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for kung boycott? Walang hindi hinto itong korupsyon, sila epektado, wala sila pinapuhasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mapahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan is should be continuous habang hindi bumaba yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban sa demonstrasyon, magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. Marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Ako nga, bago magsalita, may mga nag-attack. Attack dog ang tawag ko dyan. Pinabayaran sila para sinahin ka. And one final verification dahil sinama niyo sa panawagan ng pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved sa flood control projects na yan. So nangangalugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa korupsyon? Tayo na lang ata hindi nakakaalam ah. Kasi, Kayo na lang. sinabi mo eh. Tapos ano?